Opo. Linawin po nating mabuti kung Opo. ano po ba talaga ang pangunahing dahilan kung bakit kayo po ay nagsampa ng petisyon sa Korte Suprema laban dito sa unprogrammed funds na ito sa 2026 national budget. Panahon na po para tuldukan yung unprogrammed funds sapagkat sa aming pag-aaral talaga namang ito ay labag sa ating konstitusyon. Mhm. At sa aming palagay, sa aming pag-aaral, pati ng aming mga abogado, ito ay lumalabag sa 5 probisyon ng ating konstitusyon. At ang pinakamabigat dito yung Article 7, Section 22, kung saan sinasaad ng ating konstitusyon dapat yung sinasubmit at inaaprobahan na budget ng ating bansa ay merong budget of expenditures at kasama na rin yung source of financing. Ibig sabihin, kung may pagkakagastusan, dapat may definite na panggagalingan ng pondo. At yung program funds, yun, maliwanag. Ayon sa 2026 GAA, merong inauthorize ng Kongreso yung hiling ng Executive Department na 6.7 o almost 6.8 trillion na budget. Yung 5.1 trillion na ito ay ng 6.8 na ito ay manggagaling sa target revenues. At yung 1.6 ay may definite na panggagalingan mula sa pag-utang. At nakalagay po yung itemized na pagkakagastusan. Yun, tama po yun. Whether yan po policy. So kung ano yung rule ng majority, kung aprobahan, okay yan. Pero yung unprogrammed funds ay wala po itong definite na source of revenue.